Sa mahalagang pagkakataong ito, nais ko sanang anyayahan kayo na pag-isipan natin ng sandali ang tungkol sa mas malalim na pag-unawa sa pagtubo sa ilang. Ang isa pang titulo ay parang paglalakad sa ilang kasama si Jesus o parang pagtuklas kay Jesus sa ilang. Kaya narito si Jesus, ang mapa ng ilang at ang pamagat at nagtuturo ako mula sa aklat na ito. Ang Tipan ng Tanglaw, isinulat ni Reverend Abraham Park. Ito ang pangalawang aklat sa siring History of Redemption. Isa sa mga dahilan kung bakit maraming tao ang bumibili ng librong ito ay dahil sa mapa ito. Siyempre, ang nilalaman ng libro ang nagpapaliwanag sa mapa. Ngunit para sa akin, ang mapang ito ay parang mapa ng pag-alis at paglalakbay sa ilang. Ngunit para sa akin, ang mapang ito ang mapa ng aking buhay, pananampalataya kay Hesukristo, ang aking paglakad at paglalakbay kay Hesukristo. Sinasabi sa atin ng mga Gawa 7:38, maaari tayong bumaling sa ating Biblia. Sa mga Gawa 7:38, sinasabi nito, ito ang isa na nasa kongregasyon. At sinasabi nito, Eklesia. Nakikita mo ba ang sa window? Ayos lang ba yan? Ako lamang hindi nakakakita ng screen ko dito. Sige. Salamat. Salamat. Kung masyadong maliit ang screen ko, baka gusto mo itong ipin para lumaki ito. Kaya sa Grego, ito ay eklesia na ginagamit din upang tumukoy sa simbahan. At ang eklesia ay may dalawang salita. Ito ay kombinasyon ng dalawang salita, ex, nang ibig sabihin ay labas ng o palabas mula sa. At ang klesya ay isang nominal na anyo ng kaleyo na ang ibig sabihin ng tawag, kaya ang eklesya ay literal na nangangahulugang yaong mga tinawag. At ikaw at ako ay tinawag palabas sa ating mga pagkaalipin sa kasalanan at mula sa mundo ng kasalanan. At ang mga Israelita ay tinawag palabas sa kontekstong ito mula sa Ehipto. At sa makatuwid, sila ay tinatawag na mga tinawag palabas o yaong mga tinawag palabas. At sa Ingles ay isinasalin minsan bilang assembly o congregation o kahit church. Kaya ito ang nasa kongregasyon o sa simbahan sa ilang, kasama ang anghel na nakikipag-usap sa kanya sa bundok Sinai. Sa makatwid, ang paglalakad ng mga Israelita sa ilang ay maaaring ituring at ilapat sa ating buhay ngayon bilang ating buhay sa simbahan. Tayo ang kongregasyon, tayo mga tinawag palabas, at gayon din sa pahayag LMLM. Sinasabi nito, at ang kanilang mga bangkay ay mahahandusay sa mga lansangan ng dakilang lungsod na sa mahiwagang paraan ay tinatawag na Sodoma at Ehipto kung saan ipinako sa krus ang kanilang Panginoon. Ngayon, ang Panginoon ay hindi ipinako sa krus sa Sodoma o Ehipto, kundi sa matalinghagang paraan ayon sa espiritual na kahulugan, tinutukoy nito ang Sodoma at Ehipto bilang isang lugar ng kasalanan na naging sanhi ng pagpapako sa krus sa Panginoon. At sa makatuwid, ang Ehipto ay tumutukoy sa mundo ng kasalanan, kung saan tayo ay mga alipin sa ilalim ng pag-aalipin. Ngunit sa pamamagitan ng Kordero ng Paskwa at sa Ebanghelyo ni Juan, si Juan Bautista ay nagpapatotoo na si Jesus ang Kordero. Narito, ang Kordero na nagdadala at nag-aalis ng lahat ng ating mga kasalanan ng sanlibutang ito. Kaya sa pamamagitan ng Paskwa, sa pamamagitan ng Kordero na siyang si Hesukristo, tayo ay tinawag palabas sa ilang. At sa makatuwid, ang paglalakbay na ito sa ilang ay isang paglalakbay mula Ehipto patungong Jerusalem. Si Kanaan at ang paglalakbay na ito. Hindi isang diretsong paglalakbay. Malalaman natin mamaya, ngunit ito ay isang napakahaba, 40 taong paglalakbay sa ilan. At paikot ng paikot, at paikot ng paikot, at sa huli, pababa sa timog, at pagkatapos ay pataas sa kanan. Ganyan nagiging komplikado ang ating buhay pananampalataya?
At ano ang matututuhan natin mula sa unang campsite na ito? Sa pamamagitan ng 42 na kampo hanggang sa Gilgal na nasa Kanaan. At sa pamamagitan ng prosesong yan, matututunan natin ang proseso at pag-unlad ng paglago sa ating buhay, ng pananampalataya at ng gawaing tumutubos ng Diyos. Ngayon, gaya ng nabanggit ko kanina, ang ating gawain ay hanapin si Jesus sa ilang na ito. Nasaan si Jesus sa ilang na ito? Maaaring sabihin ng ilan, "Uy, parang may J dyan." Hindi ganun ang paraan natin hahanapin si Jesus. Pero unti-unti tayong darwa. Ngunit kahit mula sa simula at katapusan, ang mga talatang ito ay nagsasabi sa atin tungkol kay Jesus. Kaya sa unang oras, pag-iisipan natin ang simula. Bakit kinailangan ng paglalakbay sa ilam? Bakit ito kuminalan? Ito ba ay tunay na bahagi ng dakilang plano ng ating Panginoong Diyos? O ito ba ay resulta lamang ng sadyang pagsuway ng isang tao at maituturing na isang mabigat na parusa? O baka naman nagkataon lamang na nangyari ang lahat ng ito sa ating buhay? Kaya naman, halina at ating basahin at tingnan ng mabuti ang nilalaman ng Genesis Kabanata 15 simula sa mga talatang 13 hanggang sa huling bahagi ng talata 16. Muli, basahin natin ang Genesis Kabanata 15, talata 13 hanggang 16. At ito ay isang tipan na ibinigay ng Diyos kay Abraham. At narito, ito ang tipan ng tanglaw. Tipan ng tanglaw. Nang mangako ang Diyos kay Abraham ng dalawang bagay. Sabi ng Diyos, bibigyan kita ng mga inaapo, mga anak, at natutunan natin ang kahalagahan nito, ang ipinangakong binhi noong nakaraang pagkakataon habang pinag-uusapan natin ang tungkol sa mga talangkaan. At sabi ng Diyos, magkakaroon ka ng mga anak na kasindami ng mga bituin sa langit. At pagkatapos ay sinabi niya, ibibigay ko sa iyo ang lupain. Kaya naniniwala si Abraham sa Diyos nang sabihin ng Diyos, bibigyan kita ng napakaraming binhi nung wala pa siyang anak. At kahit papaano ay naniwala si Abraham at itinuring iyon ng Diyos na matuwid. At pagkatapos ay sinabi ng Diyos, ibibigay ko sa iyo ang lupain ito. At alin sa palagay mo ang mas madali sa ating konsepto, sa ating pag-unawa, sa ating mga posibilidad? Mga 90 o 80 taong gulang ka na. At sabi ng Diyos, ikaw ay magiging ama ng maraming lahi. At wala ka pang isang anak na lalaki. Mas mapapaniwalaan mo ba yan? O kapag sinabi ng Diyos, ibibigay ko sa iyo ang lupain niyan. Alin ang mas madali? Sa tingin ko, mas madali kung ibibigay sa akin ang lupang Len. Ngunit, nagtanong si Abraham sa Diyos. Diyos ko, paano ko malalaman na ikaw? Nang sinabi ng Diyos, gagawin kitang ama ng maraming binhi, naniwala si Abraham at sinabi niya, Amen. At sabi ng Diyos, ikaw ay matuwid dahil sa paniniwala mo. Ngunit kapag sinabi ng Diyos, ibibigay ko sa iyo ang lupaing iyan, ang sabi niya, Diyos, paano ko malalaman na ibibigay mo sa akin ang lupaing iyan? Kaya dinala ng Diyos si Abraham at inutusan itong maghain. Dito sa mismong lugar na ito, Talata 12, at nang papalubog na ang araw, ay nakatulog ng mahimping si Abraham. At narito, ang takot at malaking kadiliman ay bumagsak sa kanya. At pagkatapos ay nagsalita ang Diyos kay Abraham. Ang mensaheng ito mula sa mga talata 13 hanggang 16. At pagkatapos sa talata 17, nangyari, nang sabihin ng araw na madilim ay napakadilim. At narito, lumitaw ang isang umuusok na pugon at isang nagliliyab na sulo na dumaan sa pagitan ng mga pirasong ito. At nang araw na iyon, nakipagtipan ng Panginoon kay Abraham na sinasabi, sa iyong mga inapo, ibinigay ko ang lupaing ito mula sa ilog ng Ehipto hanggang sa malaking ilog, ang ilog Euphrates sa iba pa. Kaya nga ito tinatawag na tipan ng tanglaw. At ang paraan ng paggawa nito ng Diyos ay isang paraan na ginawa ng mga bansa. Mga kasunduan noong panahong iyon. Gayunpaman, tingnan natin ang nilalaman ng pipang ito. Okay, at sa mga bersikulo 13 hanggang 16, sinabi ng Diyos kay Abraham, halamin mo ng tunay na ang iyong mga binhi ay magiging mga dayuhan sa isang lupaing hindi kanila. Kaya ito ay tumutukoy sa kung saan sila aalipinin at aapihin sa loob ng 400 taon. Yun ang panahon sa Ehipto. Ngayon, ito ay bago pa man isilang ni Abraham si Isaac o kahit si Ismael
At nagsalita ang Diyos tungkol sa kanilang mga inapo na gumugol ng panahon sa ilalim ng pagkaalipin ng mga Ehipsyo sa loob ng 100 taon. At pagkatapos sa 1-4, aking hahatulan din ang bansang kanilang paglilingkuran. At pagkatapos ay aalis sila na may maraming ari-arian. Nangyari ba yun? Kaya, nang umaalis ng mga Israelita, binigyan sila ng mga Ehipsyon ng marami sa kanilang mga kayamanan at pera. At kaya't nagsalita na ang Diyos tungkol dyan. At sa versikulo 15, kung tungkol sa iyo, ikaw ay yayaon sa iyong mga magulang na payapa. Lilibing ka sa mabuting katanahan. Ang talatang 16 ng ating pag-iisipan. Pagkatapos, sa ika-4 na sanilahi, babalik sila rito sapagkat hindi pa lubusang natatapos ang kasamaan ng mga Amoreo. Sabi niya, sa ika-4 na henerasyon, babalik ka rito. Dito? Saan ba dito? Kanaan. Kaya sinabi ng Diyos, sa ika-4 na salinlahi, babalik ka rito. Yan ang pag-alis at ang paglalakbay pabalik sa ilang sa kanan. Kaya ang clue at ang tanong ay ang ika-4 na henerasyon. Ngayon, ang Diyos ay nakikipag-usap kay Abraham at sa iyong ika-4 na henerasyon. Kaya si Abraham ang unang henerasyon. At tayo ay nagsasalita at ang Diyos ay nagsasalita tungkol sa kanyang mga inapo, ang binhi ng tipan. Kaya si Isaac, siyang pangalawang inilusyon. Pangatlo, syempre, si Isaac ay may 2 anak na lalaki, simula. Ang pinakauna-una na dapat nating malaman sa lahat muna ay si Esau at ang pangalawa ay si Kilcow. Ngunit sa kanilang dalawa, si Jacob ang siyang kukuha ng karapatan ng pagkapanganay at ng pipa ng Diyos. Ngayon, narito na ang problema. Si Jacob ay may 12 anak na lalaki at 1 anak na babae. Ito ang ika-4 na henerasyon na tinutukoy ng Diyos. Ayun, sabi nga, sa ika-4 na henerasyon, babalik sila. Aling ika-4 na henerasyon at aling anak ni Jacob ang bumalik sa Kanaan? Alam mo ba? Oo, tama ka. Alam kong nahihiya ka lang at nagpapakumbaba at hindi mo ako sinasagot. Pero tama ka. Walang sino man. Namatay silang lahat sa Ehipto. Ang henerasyong iyon ay namatay lahat sa Ehipto at sa makatuwid, wala ni isa. Kaya sino ang ika-4 na henerasyon iyon? Maaring maisip mo si Juda dahil si Juda ang nagpapatuloy ng lahi ayon sa Mateo Kabanata 1. Abiyan ang talaan kanan kung saan ipinanganak si Hesukristo. Ngunit sinasabi sa atin ng unang Kronika 5:1 na ang panganay ay si Jose. Kaya alin ito? Ngunit ayon sa Hebrews Genealogy of Faith, Hebrews Explanation of Faith, Hebreo 11, ito ay si Jose. Ayon sa pananampalataya, ang pagpapatuloy ng pananampalataya. Kaya bakit napakahalaga rito? Dahil kapag pinag-uusapan natin ang tipan ng Diyos, ang pananampalataya ang kailangan upang maisakatuparan at may pagpatuloy ang tipan. Kaya nga, maari tayong tawaging mga anak ng Diyos, mga inapo ng Diyos o mga inapo. Mga anak ni Abraham, hindi kami. Hindi ko alam sa'yo, pero para sa akin, sa kaso ko, 99.9% akong sigurado na wala akong dugong Hudyo ang nasa lakin. At sa makatuwid, wala akong pagkakataong maging mga anak ni Abraham o anak ni Abraham. Gayunpaman, sa pamamagitan ng pananampalataya kay Jesus, gaya ng mga taga-Roma sa Galacia, sinasabi sa ating ni Apostol Pablo, sa pamamagitan ng pananampalataya kay Hesukristo, tayo ay nagiging mga anak ni Abraham. Kaya ang pananampalataya ang siyang dahilan kung bakit ka nararapat na anak. At si Jose ay kasama at ipinaliwanag bilang ang may pananampalataya ngayon. Kalimutan mo na ang lahat ng ito. Huwag mong kalimutan. Pero alam mo, kahit bukod dito, siguro ay pwede naman tayong mag-iisip ng iba pa mga bagay-bagay muna. Sino nga ba talaga yung sinasabi mong bumalik? Panon?
Sino-sino nga ba ang mga individual na gumanap at nagbigay ng tunay na napakahalagang papel sa proseso ng pagbabalik? Papuntang kanan. At si Jose yun. Kaya ating balikan ng Genesis Kabanata 5. Genesis 50:20. Ngayon, nanatili si Jose sa Egypto. Siya at ang sambahayan ng kanya ala. At si Jose ay nabuhay ng 110 taon. Nakita ni Jose ang ikatlong henerasyon ng mga anak ni Efraim. Gayon din, ang mga anak ni Makir na anak ni Manases ay ipinanganak sa mga tuhod ni Jose. Sinabi ni Jose sa kanyang mga kapatid, "Malapit na akong mamamatay. Ngunit tiyak na aalayayan kayo ng Diyos at iaahon kayo mula sa lupaing ito patungo sa lupaing ipinangako niya kina Abraham, Isaac at Jacob." Kaya, simula nung panahon ni Abraham hanggang sa kasulukuyang panahon na ating kinabibilangan, gaano na nga ba kahaba ang lumipas na panahon? Hanggang sa pag-alis? Kahit na. Pero si Joseph talaga, na siyang nagpapaalala sa mga Israelita, nangako ang Diyos na ilalabas niya kayo sa lupaing ito at ibabalik sa lupang pangako na siyang Kanaan. Kaya't nagpaalala si Jose at pinapangako sa kanila ang isang bagay. Nang magkagayoy, pinanumpa ni Jose ang mga anak ni Israel na sinasabi, "Tiyak na aalagaan kayo ng Diyos at dadalhin ninyo roon ang aking mga buto." Mula rito, kaya namatay si Jose sa edad na 110 taon at siya'y inimbalsamo at inilagay sa isang kabaong sa Egipto. Siyempre, tradisyon yun ng pag-iimbalsama, lalo na sa mga nasa naghaharing uri. Ngunit pinangakuan sila ni Jose. Kapag naaalala ka ng Diyos at inaalagaan ka, at tiyak na ilalabas ka niya sa lupaing ito patungo sa lupang pangako. At kapag ginawa niya yun, hindi kung gagawin niya yun. Ang sabi niya, kapag ginawa niya yun, kunin mo ang mga buto ko. Ang mga tao ay mga taong nangangailangan ng mga pisikal na palatandaan o mga pisikal na bagay upang maalala. Kaya dinadala ba nila ang mga buto ni Jose kapag lumabas sila ng Egypto? Naalala ba nila? Ang dahilan kung bakit ko tinatanong ay dahil si Jose ay isang paglalarawan ni Jesus. Kaya bago natin ito pag-usapan, hayaan ninyong ipaliwanag ko muna kung bakit ko ito ginagawa. Dahil ang ating paglalakbay sa ilang, ang ating buhay ng pananampalataya, ay isang bagay na sinabi na sa atin ng Diyos. Ito ay isang landas patungo sa lupang pangako na siyang langit para sa atin. Ang pinagdadaanan mo ngayon, nasa ilang ka. Naniniwala kong karamihan sa inyo ay nasa ilang, espiritual na ilang, na pinatawag na simbahan. At nang lumabas ang mga Israelita papunta sa ilang, sila ay nagulat. Pagkatapos ng 1 buwan sa ilang, sila ay nagulat. Pagkatapos ng 3 buwan sa ilang, sila ay may sakit at pagod na. Sabi nila, balik ni Fayo. Balik na tayo. Kahit ilang araw na ang lumipas, sabi nila, balik na tayo. Kumusta naman tayo? Pagkatapos mong magsimba, pagkatapos mong maging Kristiyano at mangumpisal, ang pangalan ni Jesus ay lumabas mula sa sanlibutan. Mula sa ating mga pagkaalipin, mula sa ating mga adiksyon, mula sa ating mga nakagawian kasalanan, ayaw mo na bang bumalik? Ganito ba kasaya, kasiyasiya, kapanapanabik at masayang lugar ang simbahan? Na kahit kailan ay hindi mo nang gustong bumalik. Nakikita ko ang ilan sa inyo na nagsasabing, "Oo, ayaw ko nang bumalik, huwag kayong magsinungaling." Kahit ako bilang isang pastor ay nagtatanong kay Pastor Joshua, gusto mo pa bang bumalik? Naranasan mo na ba ang panahong gusto mong balikan ang iyong nakaraan? Oo nga, sa palagay ko. Lalo na kapag may kaguluhan sa simbahan. Sa tingin mo ba walang problema ang simbahan?
Sa lahat ng oras, tulad ng ilan, parang sa ilam, bakit lumabas ang mga Israelita? Sinabi ng Diyos, aakayin ko kayo sa lupaing inaagusan ng gatas at pulot. Ang kanilang isipan at ulo ay puno ng gatas at pulot. At sila'y lumabas patungo sa inam. Anong gatas? Ano mahal? May nagsabi sa akin kapag naniwala ka kay Jesus, lahat ng problema mo ay mawawala. Lahat ng mabuting bagay na ito. Pumupunta ka sa simbahan, nakakakita ka ng mga away sa simbahan. Pagpunta mo sa simbahan, makakakita ka ng mga makasalanang tao sa simbahan. Pumupunta ka sa simbahan, ikaw mismo ay isang makasalanan dong. Nagrereklamo ka, di ba? Pero iyan mismo ang sinabi ng Diyos na gawin natin. Yan ang prosesong magpapahintulot sa atin na makapasok sa lupain ng Kanan. At iyan ang ipinangako ng Diyos kay Abraham. Gagawin ko, itatag mo ang iyong bayan bilang aking kaharian, aking bayan, ngunit kailangan nilang pagdaanan ito. Sila'y mapupunta sa Ehipto, sila'y magiging alipin at pagkatapos ay ilalabas ko sila at aakayin ko sila pabalik. Ngayon, nung sila'y nasa Ehipto, tuluyan na nilang nakalimutan ito. Bakit? 430 taon, ilang henerasyon na ba yan? Ibig sabihin, hindi bababa sa 10 henerasyon o higit pa, diba? Kaya naman, sa loob ng maraming henerasyong iyon, ang salita ng Diyos ay nakalimutan dahil sa Ehipto, hindi sila maaaring magsimba. Hindi nila kayang sambahin ng Diyos ng maayos. Hindi nila maaaring panatilihing banal ang Sabat. At nakikita natin ang mga patunay at ebidensya na sinundan nila ang pagsamba sa mga Diyos-Diyosan, idolatriya at pagsamba sa mga Diyos-Diyosan sa Ehipto. Kaya, sa mga henerasyong ito, ang pangako ng Diyos ay nakalimutan. At ngayon, si Jose ang siyang nakakaalala ng pipan at nagsasabi sa kanyang bayan. Gayon din, pinili tayo ng Diyos at itinakda ng Diyos ang buhay na ito ng pananampalataya para makapasok tayo sa kaharian ng langit. Nakalimutan natin ito, ngunit dumating si Jesus at binigyan tayo ng isang tanda, tulad ng pag-iwan ni Jose sa kanyang sarili bilang isang tanda, ang kanyang mga buto. Dumating si Jesus at nag-iwan sa atin ng tanda, ang krus at ang kanyang dugo. Para maalala natin, at sinabi ni Jose, dalhin ninyo ang aking mga buto hanggang sa Kanaan. Sinabi sa atin ni Jesus, tanggapin ninyo ang aking salita at tanggapin ang aking espiritu, ang banal na espiritu na gagabay sa inyo patungo sa Kanaan. Okay, ano ang ginawa nila? Balikan natin ang Exodo 13:19. Nung palabas sila, ito ang eksena ng pag-alis dito. At sa versikulo 11, dinala ni Moises sa mga buto ni Jose sapagkat kanyang pinasumpa ng taimtim ang mga anak ni Israel na sinasabi, tunay na kayo'y aalagaan ng Diyos at dadalhin ninyo ang aking mga buto mula rito. Ang mga buto ni Jose o ang bangkay ni Jose ay hindi imilibing. Ito ay inimbalsamar, inilagay sa isang kabaong at naroon naghihintay na dalhin sila sa Jerusalem. Sa pamamagitan ng pag-aalis patungo sa lupain ng Canaan, okay? At iyon ay naging isang tanda para sa mga Israelita? At nagtagumpay ba sila sa pagdadala ng mga buto hanggang sa Canaan? Wala tayong naririnig na kahit ano sa Exodo, Levitico, mga bilang o Deuteronomio. Wala na tayong naririnig na kahit ano tungkol sa mga buto ni Jose simula nung Exodo. Ngunit, kalaunan, nang makapasok sila sa lupain ng Kanan, dumaan sila sa mga digmaan ng pananakop at mga labanan ng pananakop. At sa huli, nanirahan sila. At doon namatay si Joshua, maging si Joshua. Muli nating balikan ang Josue 24, talatang 24. At nangyari, pagkatapos ng mga bagay na ito, na si Josue na anak ni Nun, na lingkod ng Panginoon, ay namatay sa edad na 110 taon. At pagkatapos sa talata 31, nalingkod ang Israel sa Panginoon sa lahat ng araw ni Josue at sa lahat ng araw ng mga matatandang nabuhay pagkatapos ni Josue. At nalaman niya ang lahat ng mga gawa ng Panginoon na kanyang ginawa para sa Israel. At pagkatapos ay sa talata 32, ngayon inilibing nila sa Sikem ang mga buto ni Jose
na dinala ng mga anak ni Israel mula sa Ehipto. Sa piraso ng lupang binili ni Jacob mula sa mga anak ni Hamor na ama ni Sichem sa halagang 100 pirasong pilak. At ang mga iyon ay naging mana ng mga anak ni Jose. Kaya nagdala sila. Kaya ang pagalis at paglalakbay sa ilan ay pinalamutian sa simula ng mga buto ni Jose. At sa huli, parang ito ang pangwakas na pangungusap. Sa huli, makikita natin ang mga buto ni Jose. Kaya ano ang kahalagahan ng mga buto ni Jose sa paglalakbay na ito? At sa atin, sa aplikasyon kay Jesus. Ngayon, nabanggit ko na kanina, si Jose ay naging isang pipo ni Hesukristo na naglalarawan sa figura ni Hesukristo. Siya yung minamahal na anak at siya yung binigyan ng tunika ng kanyang ama. Isang tunika na may iba't iba't nimay. Ang tunikang ito sa Hebreyo ay ketonet, na isang kasuotan na isinusuot ng mga pari. Kaya ipinapakita nito sa atin ang papel ng isang pari. Anong ginagawa ng pari? Gawin ang gawain ng pagbabayad sala. Pero ano ang mangyayari sa damit na ito? Hinubara na ito. Ano nangyari sa damit ni Jesus sa Juan Kabanata 11? Sa tingin ko ay mga versikulo 20 hanggang 21. Mga ganon. Hinubad nilang panlabas na damit at panloob na damit ni Jesus. At kaya't hubot-hubad at may bahid ng bago. Dugo ng isang inihaing hayop, dugo ni Jesus ang kordero na inihalay. Pinagpatsilan. Alam mo ba kung sino ang nag-trade sa kanya? Ang kanya mga kapatid. Dumating si Jesus sa kanyang saliindahan. Si Jesus ay pinagganulo ng mismong mga Hudyo at maging ng kanyang mismong mga sariling kapatid na lalaki at mga kapatid na babae. At sino ang kinatawan ng magkapatid nito? Sino ang kinatawan ng magkapatid na ito? Kaninong ideyang magbenta kay Josas? Gusto sana siyang patayin ng magkapatid, ngunit si Judas ang gumawa. Sabi ni Judah, "Uy, ibenta na lang natin ha." Kaninong ideya ang pagbenta kay Jesus? Ang Griegong versyon ng Judah ay Judas. Parehong pangalan. At sa anong presyo? Halaga ng pilak. Judas, pilak? Siya ay ipinagbili sa murang halaga. At sa madaling salita, at sa kasamang palad, siya ay walang awang pinaslang. Makaintindi sa kanilang ama, patay mo siya. Patay na si Jose. Literal na ipinako sa krus si Jesus. At si Jose, sa pamamagitan nito, ang individual na ito ay ibinigay sa ilalim ng formal na kautusan at desisyon ng kasalukuyan na nunungkulan na gobernador o ng ating kataas-taasang punong commander ng buong hukbo. Ang buhay ni Jesus ay ibinigay sa desisyon ni Poncio Pilato at ibinigay sa pitan. Parang kuweba o butas na bilangguan. Si Jesus ay inilagay sa libimen. At bago yon, si Jesus ay ipinako sa krus kasama ang dalawang kriminal. Isa ang nailigtas, isa ang napatay. Si Jose ay meron ding dalawang kriminal sa bilangguan. Isa ang nailigtas, isa ang napatay. At pagkatapos ay sinabi ni Jose, "Alalahanin ninyo ang aking mabuto." Ano ang kahalagahan ng mabuto? Sa Genesis 2:1 hanggang 2, nang nilikha ng Diyos ang babae mula sa tadyang ni Adan,
Sinabi ni Adan, "Buto ng aking mga buto." Ano ang ibig sabihin nito? Sabihin mo sa asawa mo, mga asawa mo, "Kayo ang buto ng mga buto ko." Ano kaya ang sasabihin niya? Sa iyong anibersaryo, lumuhod ka at sabihing, "Mahal, ang ganda mo." Para kang buto? Baka tamaan ka ng buto. Pero alam mo bang ibig niyang sabihin? Ikaw ang buto na aking mga buto. Buto. Tanong mo sa doktor. Buto ang pinagmumulan ng dugo. Ang buto ay ang estruktura ng iyong katawan. Maari kang magkaroon ng laman at dugo ng walang buto. Wala ram yan. Ito ang estruktura at ang mismong tiwat. Ang salitang ito, esem, sa Hebreo, ay ginagamit din sa estrukturang gramatikal kung saan sinasabi nating ito na ang pinakadulo. Alam mo, masasabi nating ito na ang katapusan. Ngunit, kapag sinabi kong ito na ang pinakadulo, ano ang ibig sabihin nito? Ang salitang napaka ay buto. Ito ang buto ng mga dulo. Ito ang, alam mo, esensya sa kaloob-looban. Sa esensya, sa kabuuan, sa panimula, yun ang ibig sabihin nito. Okay? Kaya nang sinabi ni Adan sa babae, "Ikaw ang buto ng aking mga buto." Ang ibig niyang sabihin ay ikaw ang pinakasentro, ang esensya at ang kaibuturan ng aking pagkatao. Naku, sabihin mo na yan sa asawa mo. Baka gumanga siya. Maaari ninyong tingnan sa Ezekiel 37. Mga buto na lang ang natitira, pero nang dumampi ang tubig ng buhay sa mga butong iyon, nabuhay silang muli. Bukod pa rito, noong panahon ng Toskwa, tinagubili na ng Diyos ang kanyang bayan. Huwag ninyong baliin ang mga buto ng kordero. Balikan natin ang Exodo 12:13-14. Kakainin nito sa iisang bahay. Huwag mong ilalabas ang laman sa bahay, hindi babaliin ang buto nito. Ang kordero ng Paskwa at walang nakahalam. Bakit? Ibig kong sabihin, kapag mayroong kang mga kordero, steak o karne ng baka, supas ng buto ng baka, ang pinakamasarap na bahagi ay ang pagsipsip ng utak at buto, tama ba? Hindi. Sige, gusto mo ang karne? Gusto ko mga buto. Bueno, hindi naman nila dapat baliin ang mga buto. Paano ka kumakain ulan yan? Ngunit sunod sila. At pagkatapos ay dumating sa Juan 19, pagkatapos ipako sa krus si Jesus. Talata 31. Pagkatapos ang mga Hudyo dahil noon ay araw ng paghahanda upang ang mga katawan ay hindi manatili sa krus. Sa araw ng pamamihinga, sapagkat ang araw ng pamamihinga ay isang dakilang araw, tanong ni Pilato, upang mabasag ang kanilang mga binti at upang sila ay maaaring maalis. Kaya't dumating ang mga kawal at binali ang mga binti ng una at ng isa pang ipinako sa krus kasama niya. Ngunit pagdating nila kay Jesus, nakita nilang patay na siya. Hindi nila binali ang kanyang mga binti. Bakit nila nabali ang mga bingki? Dahil sa krus, meron silang maliit na patungan ng paa o suporta sa paa. Kaya't ang taong namamatay sa krus, itutulak pataas gamit ang minti dahil mahihimatay siya sa kakaliat. Mahihimatay siya habang nakapako sa krus. Kaya't itutulak niya pataas para huminga, nang sa gayon ay mas matagal silang magtiis ng sakit sa krus. Ganon ito din sa inyo. Pero nang kailangan nilang patayin ng lalaki, nabali ang binti, kaya hindi sila makatulak pataas. Kaya halos mamatay sila sa pagkasamid. Sa krus. Kaya nga sila. Binali ang mga binti, ngunit dahil patay na si Jesus,
hindi na nila binali ang kanyang mga binti. At pagkatapos ay sinasabi sa talata 36, sapagkat nangyari ang mga bagay na ito upang matupad ang kasulatan, walang buto niya na mababali. At muli, sinasabi ng ibang kasulatan, pagmamasdan nila siya na kanilang sinaksak. Kaya ito, at sa Juan lamang natin napagtanto, wow, ito ang dahilan kung bakit sinabi ng Diyos sa mga Israelita na huwag baliin ang mga buto ng kordero. Ngayon, ibig bang sabihin nito kung ang mga binti ni Jesus ay nabali, siya ay mabubuhay na muli na may mga nabali na binti? Kaya ba ayaw ng Diyos na mabali ang kanyang mga binti o ang kanyang mga buto? Hindi, di ba? Kung bubuhayin siyang muli ng Diyos, bubuhayin din niya itong muli ng may kabutihan. Buong katawan, ngunit ang butong ito ang kumakatawan sa tunay na diwa. Hindi natin dapat alisin ang diwa ni Hesukristo. Kaya nang sabihin niyang alalahanin ninyo ang aking mga buto, literal na nangangahulugang naalala nila ang kanyang mga buto at dinala ang mga buto sa ilang sa buong paglalakbay, maging sa mga laban ng panlulupig sa loob ng 16 na taon. At sa wakas ay inilibing ang mga buto ni Jose kung saan nararapat ang mga ito. Sinasabi sa atin ni Jesus, kahit na ako'y alis, ipapadala ko sa inyo ang banal na espiritu. Kung tatanggapin ninyo ang banal na espiritu at mauunawaan ninyo ang aking salita, ako'y babalik sa inyo. Kaya para sa mga Israelita, ang mga buto ay naging isang paalala. Sapagkat ang mga Israelita sa ilang at maging ang mga alamat, tradisyon at sulatin ng mga Hudyo ay nagsasabi sa atin tungkol sa presensya ng mga buto kasama ng kaba ng tipan. Ganun kahalaga ang mga buto sa mga Israelita. Para sa atin, ang magpaalala sa atin, ang magpapatibay loob sa atin, at ang magdadala sa atin patungo sa lupain ng Kanaan, ang lupang pangako, na siyang kahawian ng langit, ay ang salita ni Jesus. Ang diwa ng kung sino si Jesus. At siyang salita, salita ng Diyos. Dalangin ko na ikaw at ako ay madalang mga butong ito, ang salita. At kahit ano paman, gaano man ito kahirap, at gaano man ito kahirap sa ilang, ikaw at ako ay hindi dapat bumitaw sa mga butong ito. Tiyak na napakahirap para sa mga nagdadala ng mga buto. Kita nyo, yung mga nagdala ng kaba ng tipan, ang kanilang mga pangalan ay nakasulat sa Biblia. Hindi man lang naitala ang mga taong nagdadala ng mga buto ni Jose. Hindi sila kinikilala, walang kredito, pero ginawa pa rin nila. Siguro may mga pagkakataon na naisip nila, naku, mas madali sana kung mabitawan ko ang mga butong ito at maglalakad na lang ako ng mag-iisa. Napakabigat, napakahirap na dalhin, at napakahirap dalhin. Hindi ba totoo ang tungkol sa atin? Kung ilalagay natin ang pangalan ni Jesus at ihihiwalay ang pangalan nito sa ating mga sarili, parang mas madali ang mamuhay sa mundong ito. Mas malaya akong makakagawa ng mga bagay-bagay. Pero isa yan sa mga bagay na hindi natin kayang gawin. Kailangan nating buhatin ang mga buto hanggang sa dulo. At kaya, dito natin makikita na sa paglalakbay sa ilang, nako. Mula sa simula hanggang sa katapusan, kailangan nating buhatin ang mga buto ni Jesus. At sa buong paglalakbay na ito, sana ay makikita natin ngayon ang presensya ni Jesus sa paglalakbay na ito. Huwag mag-alala, hindi natin dadaanin lahat ng 42 campsite na yon. Maglalakbay kami una. Ramses, ang unang lugar ng camping ay ang Sukot. Kaya mula Sukot hanggang sa ika-10 kampo, ang Repidin. Yun lang. Tatalakayin natin ang 10 campsite sa susunod na oras at pagkatapos ay iisipin natin ang kahalagahan ng nangyari roon at ang mga kahulugan ng mga pangalang iyon. Kaya muli, bilang pagtatapos sa unang oras ng mga aralin na ito, ating tunay na tanungin ang ating mga sarili. Si Jesus ba ay buhay sa akin? Buhay pa si Jesus sa atin. Para sa mga Israelita, ang mga buto ni Jose ay buhay. Sinabi ng Diyos, ang ika-4 na salinlahi ay babalik sa kanan. Patay na siya, ngulit ang kanyang pananampalataya, ang kanyang diwa ay naroon pa rin.
na nagpapaalala sa mga Israelita ng mas mabuti kaysa sa mga nabubuhay pa. Maaari mong sabihin, patay na si Jesus, wala na siya rito sa pisikal na paraan. Totoo ba yun o buhay si Jesus? Hindi ko sinasabing si Joseph ay talagang buhay sa pisikal. Patay na siya. Mga buto niya iyon. Ngunit ang kanyang mensahe, ang kanyang tipan, ay buhay sa pamamagitan ng kanyang pananampalataya. At iyan ang dala ng mga Israelita. Si Jesus, sa Espiritu, ay kasama natin. Siya ay nag-uwi muli. Nasa langit siya pero kasama rin natin siya. Kaya ating talakayin ng isa pang sipi bago tayo matapos. Nasa Mark na yun. Sa 15 talata ng ating kasaysayan ngayong sandaling ito, pagkatapos na ang ating Panginoong Hesukristo ay ganap na nakatapos sa kanyang gawain. Ipinako sa krus at patay na. Dumating si Jose na taga-Arimatea. Isang kilalang miyembro ng konseho na naghihintay din sa kaharian ng Diyos. Nagipon siya ng lakas ng loob at pumasok. Gagawin ko. Maaari mo bang ipagpatuloy ang iyong ginagawang pagbabasa sa puntong ito? Ngayon naman, ano ang iyong masasabi o opinion tungkol sa bahaging ito? Sige, maaari na tayo magsimula muli. Narito, ito ang NASB. Wala tayong nakikitang pagkakaiba ito. Ngunit dito, himimi ni Pilato ang katawan ni Jesus. Nakikita mo ba ito? Ang salitang Griego para sa katawan nito ay soma. Sinabi ni Pilato, maaari mo nang kunin ang katawan. Kaya mula sa pananaw ni Pilato, ang katawang ito rito ay hindi soma, kundi potoma. Ano ang pagkasaiba? Babaling tayo sa ESV para sa mas maayos na pagsasalin ng dalawang salitang ito. Sabi ng ESV, nasaan ito? Versikulo 43, Jose ng Arimatea. Inindi ang katawan ni Jesus. Ngunit kalaunan sa talata 45, nang malaman niya mula sa senturyon na patay na ito, ipinagkaloob niya ang bangkay kay Jose. Okay? Soma laban sa Toma. Si Toma ay bangkay. Bangkay. Ngunit nang hingin ni Jose ng Arimatea ang katawan, ito ay katawan lamang. Maari itong buhay o patay. Ngunit tunay na ito ang tiyak na salitang ginamit ni Apostol Pablo upang tukuyin at ilarawan ang banal na katawan ni Kristo sa mga tao. Ang simbahan. Ito ay isang buhay na katawan. Amumuhay laban sa patay. Anong ating pananampalataya kapag hinahanap natin ang katawan ni Jesus? Kapag iniisip natin si Jesus, malayo ba siya? Patay na ba siya? Wala na ba siyang kinalaman sa buhay natin? O buhay na ba siya? Siya ba si Toma? Tayo ba ang kanyang katawan? Inong pagkakaiba kapag tinatahak natin ang paglalakbay sa ilang. Kaya sisimulan natin ang paglalakbay sa ilang ngayon pagkatapos ng 10 minuto o 15 minutong pahinga ni Pastor Joshua. Pagkatapos ng aming taiya, kaya magdasal muna tayo. Oo, yun lang. Siguro para sa unang round, mga 15 minuto. 15 minuto? Sige, 15 minuto pahinga. Tapusin natin ang session na ito sa isang panalangin. Ama naming nasa langit, nagpapasalamat kami sa iyo sa pagpapahintulot sa amin na pag-isipan ng aming buhay pananampalataya, ang paglalakbay sa ilang, ang aming paglalakbay patungo sa kaharian ng langit. Ama, hindi ito madali. Maraming hamon.
Minsan gusto na lang nating bumalik sa Egypto. Ngunit Ama, nagpapasalamat kami sa iyo para sa hindi tayo hinahayaang maglakad ng mag-isa, kundi lumakad kasama si Jesus. Tulungan mo kaming makita ang gawa ni Jesus sa ating buhay. Tulungan mo kaming makita si Jesus na buhay sa paglalakbay na ito. Kaya ang madalangin namin na ikaw ay makasama namin. Pakiusap sa pamamagitan ng mahinang lingkod na ito, sabihin mo po na ang mensaheng ibinabahagi ngayon ay mula sa iyo, sa Espiritu Santo, hindi mula sa kaalaman o pag-aaral ng tao. Dalangin namin ang iyong pangalan ay luwalhatiin. Sa pangalan ni Jesus kami dumadalangin. Amen.